Tinawag ni Commodore Tariela na mga traidor sa bayan ang mga Pilipino na pumapanig sa China sa issue sa West Philippine Sea. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Mag-like ka na rin sa ating video kung magugustuhan mo ang ating reaction. Simulan na po natin to. Let's do this. If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous. Yes. You are considered a traitor already. Yun po ang pahayag ni Commodore Tariela, no? Treasonous nga naman po talaga yun, no? Treason po yun. Kasi po ikaw po ay nagtataksil sa iyong inang bayan. At kung ang naratibo mo ay ipinagtatanggol mo ang China regarding sa issue sa West Philippines, ganun na nga po yun. Pagtatraidor po yun sa bayan. Dahil po Pilipino ka dapat ang pinagtatanggol mo ang iyong inang bayan at wala na pong pag-uusap doon. Dapat patunayan mo sa sarili mo na ikaw ay makabayan dahil ikaw ay Pilipino. Tinawag na traidor sa bayan ni Commodore J. Tariela ang mga Pilipinong binabaliwala ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa halip ay ipinagtatanggol pa ang naratibo ng China. Aniya, kung ang isang opisyal ay pinapahina ang posisyon ng bansa, ipinagtatanggol ang posisyon ng People's Republic of China o itinataguyod ang kanilang interes habang kinukwestiyon ang sariling posisyon ng Pilipinas, ito ay hindi itinuturing na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Tama yun, tama lahat ng sinabi na yon ni Commodore Tariela. Hindi po tunay na pagdilingkod sa bayan yon. Unang-una, ang dami pong tinamaan dyan. No? Alam niyo na po kung sino-sino yung mga yan. Mapa sa Senado o sa Kongreso at sa lahat-lahat na po. Kahit po yung mga ordinaryong Pilipino na sumusuporta sa naratibo ng China, kayon po ay totoong mga traidor sa bayan. Real talk, mga modern day makapili po sila. Hindi na po tayo magpapangalan pero alam niyo na po kung sino-sino yung mga yan. Lalo na po sa ating Senado at sa Kongreso ng Pilipinas, ito ay hindi itinuturing na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ginawa nito ang pahayag kaugnay ng bangayan ng mga mambabatas sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue ng coordinates o sakop talaga ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa ka sa akin, no? Hindi na po usap talaga dito ng kung ikaw ay pink, blue, kung ano mang kulay mo dyan sa Senado o sa gobyerno natin, kahit po sa mga ordinaryong Pilipino. No, hindi na po yan pagbahabahagi ng mga kulay. Ang usapin na po dito ay kung Pilipino ka. 'Di ba? Tayo po kasi ay Pilipino, dapat ay ipinagtatanggol po natin ang ating bayan. Ganun po yun. Wala po tayong ibang dapat kikilingan dito kundi ang kapwa po nating Pilipino at ang ating inang bayan. Kung ikaw ay papanig sa naratibo ng China na alam naman po natin na noon pa ay nananakit sa atin, nangaharas, lahat na po ang ginagawa sa atin ng pambubuli, particularly dyan po sa West Philippine Sea, ay tunay pong traidor ka sa iyong inang bayan. Traidor ka sa bansang Pilipinas. Real talk po yan. Ng issue ng coordinates o sakop talaga ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. This was also addressed already by Justice Yes. Antonio Carpio and a lot of legal experts din. No? The mere fact that this was already decided by the arbitral tribunal. Yun na lang po di ba? Yung napag-decision na po yan ng arbitral tribunal. Dapat yun na po Di ba? Yun na po. Wala na pong explanation. Pati po, lalong-lalo na po ng UNCLOS. Di ba? At ang dami na nga po nagpapaliwanag sa kanila. Doon po sa mga may naratibo ng pro-China, no? Ang dami na po nagpaliwanag. Nga sila Senator Kiko Pangilinan, sila Justice Antonio Carpio, sila Attorney Batong Bakal. Ang dami po. No, lalo po yung mga maritime experts talaga na ine-explain sa kanila. Pero tila talagang maiba po silang naratibo. No, talagang hindi po magkakasundo talaga kapag meron po talagang kontra dyan. Kasi po nakikita po talaga natin sa kanila yung naratibo nila na talaga pong pro-China sila. No, kahit ano pong paliwanag po natin yan, bingi po yung mga yan. Real talk. Pero yung sa ating mga ordinaryong mamamayan, no, para sa akin mahiya kayo. No, o mahiya ka, ikaw na nanonood ngayon kung maliligaw ka dito sa aking channel at upload mo itong video to at pro-China ka, yung naratibo ng China ang sinusunod mo at pinaniniwalaan mo, mahiya ka sa balat mo at sa dugo mo kasi Pilipino tayo. Diba? Pilipino ka Dapat ang sinusuportahan mo
ang ating inang bayan, ang ating naratibo na atin ang West Philippine Sea at ang ating EEC, ang buong ating EEC. Dahil yun po ay legit na atin po talaga. Dahil inaward po sa atin yan ng Arbitral Tribunal at binabackupan po tayo ng UNCLOS. Nasa UNCLOS po yan, no? International law. Hindi po yan hearsay tulad po ng naratibo ng China doon po sa 9 to 10 dash line po nila. Yun po talaga ay hearsay at hindi po nire-recognize yun ng international law o ng UNCLOS. The mere fact that this was already decided by the arbitral tribunal, and we even recognized this as an arbitral award in favor of the Philippines and debunking Yes. the 9-dash line claim of the People's Republic of China. There's no reason for us to make an issue out of it. Tama. And secondly, meron na tayong Philippine Maritime Zones Yun. This, Diba ang dami? May UNCLOS, may Arbitral Tribunal, tapos meron pa tayong Maritime Zone Act. Diba na kasama nagbalangkas po niya si Atty. J. Batumbakal. Diba? Kaya ang dami po nating back ang daming backup po natin na talaga po magpapatunay na atin po ang ating EEC. Na hindi na po kailangan ng mga mapa-mapa dyan dahil pinaliwanag na rin po ni Atty. Batumbakal na from our baseline ng ating bansa, magbiyahe ka palayo, basta umabot ang 200 nautical miles, yun po ang hangganan ng ating EEC. Sa buong Pilipinas, buong palibot po yan ng Pilipinas. At lahat po ng mga bansa ay pinayagan ng UNCLOS na sa kanilang mga baseline ng bansa ay mayroon din po silang 200 nautical miles, no, na teritoryo o EEC sa lahat po ng mga bansa. No, nasa UNCLOS po yan. Kung may katanungan kayo, mag-search po kayo, makikita niyo po yan sa UNCLOS. have already established yung mga hinahanap na issues pagdating sa mga maritime zones natin. Samantala, muling tinuligsa ng Chinese Embassy sa Maynila si Commodore G. Tariela kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa China. Ayon sa embahada ay nakakasira umano sa diplomasya at relasyon ng dalawang bansa. Grabe no, nakakasira daw sa diplomasya at relasyon ng dalawang bansa yung ginagawa daw ni Commodore Tariela. Ano ba ang tunay nakakasira? Yung pagpapahayag ng transparency sa tunay na nangyayari dyan sa West Philippine Sea o sa ating EEC? O ang patuloy na panghaharas, pangbubuli, pangbabangga, pangmawatarkano ng China na to at pang-aangkin sa ating EEC? Diba? Ano po ang nakakasira doon? Kung ikaw ay talagang pusong Pinoy at hindi na nga rin patalinuhan to, kung talagang may common sense ka na lang, diba? Alin sa dalawa ang nakakasira ng relasyon ng dalawang bansa? Sila po ay nananakit physical. Di ba po? Tinataboy tayo o talagang gusto tayong palayasin sa ating sariling EEC. Inaangkin po nila yan. Na which is hindi po nila pwedeng gawin yon dahil po atin talaga yan dahil po sa UNCLOS. At sa Arbitral Tribunal. Inaward po sa atin yan noong 2016. Di ba? Yung ginagawa po ni Commodore Tariela ay pagpapahayag lang po ng tulay na nangyayari sa West Philippine Sea sa ginagawa sa atin ng China. So, ikaw na nanonood ngayon, tanongin mo sarili mo, sino ang tama? Si Commodore Tariela o itong mga China? Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Spokesperson Go Wei na hindi mareresolba ang alitan kung patuloy umanong sisirain ng China. Lalo lamang umano itong magpapalala sa tensyon at makakasira sa relasyon ng Ang lagay ang Pilipinas ang mag-a-adjust. Ang China ang pumapasok sa ating EEC at nanggugulo, nananakit, may naputulan pa nga ng daliri. Ang dami na pong nangyari mulat ng ilang taon na po yan. Tapos dahil lang po sa pagsasalita o paghahayag ni Commodore Tariela ng katotohanan ng transparency para malaman ng mga Pilipino ang tunay na nangyayari sa ating EEC dyan sa West Philippine Sea. Makakasira na po ba talaga yon? O kasalanan po ba talaga yon ng Pilipinas o ni Commodore Tariela? Sila po ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang hidwaan ng dalawang bansang yan. Tayo po ay nasa tama dito. Sila ang mali. Sila ang pumapasok sa ating EEC at sila ang nananakit. Maayos to kung sila ay lalayas dyan sa West Philippine Sea at huwag silang mananakit. Lalo na po yung ating mga mangingisda, hirap na po sila sa kanilang kabuhayan na hindi na po sila nakakapangisda ng ayos. Nang dahil po dyan sa pagpasok sa 50 to 100 nautical miles dyan sa Baho de Masinloc. Pumapasok sila dyan 100 to 50 nautical miles. Hinaharas ang ating mga mangingisda. Sila po ang mali dyan. Tayo po ay nasa sarili nating EEC. We are minding our own business pero sila po ay nananakit. dalawang bansa.
Batay umano sa public records, nakapagtala si Tariela ng hindi bababa sa 175 Facebook posts noong 2025. Hindi na kasi sila manalo di ba dito, lalo po kay Commodore Tariela pa lang yan isipin nyo. Yung propaganda po nila ay hindi po umuubra kay Commodore Tariela. Yun po ang katotohanan, kaya po talagang gusto na lang mapatasik dyan si Commodore Tariela. Na naglalaman umano ng mali, mapanlinlang at mapanulsol na mga pahayag laban sa China. Pero ang tugon ni Commodore J. Tariela, isang video ng ilang mga panghaharas at pambubuli ng mga Chinese vessel sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ito po, di ba, nakita nyo yung ginawa ni Commodore Tariela. Ipinakita niya, yan po totally may ebidensya. Yung sinasabi po ng China na paninira ni Commodore Tariela ay hindi po paninira yun. Real talk lang po yan. Kasi po, ayan po, may video, may timestamp kung kailan nangyari, di ba? Lahat po compilation na po yan ang ginagawa sa atin ng China mulat sa pool. Sa ating sariling EEC. Sa ating West Philippine Sea particularly. Kaya wala po, hindi po mananalo ang China po dito. Unang-una dun pa lang po sa teritoryo natin sa EEC natin. Panalong-panalo po tayo doon dahil atin po talaga yon. Nasa UNCLOS po yan na sa arbitral tribunal. At inaward po sa atin yan. Lahat po talaga talo sila sa atin. Hindi nila pwedeng sabihin na naninira lang si Commodore Tariela. Dahil eto nga di ba, compilation na po yan ng mga video ng ginagawang panghaharas sa atin ng China sa West Philippine Sea. Video ng ilang mga panghaharas at pambubuli ng mga Chinese vessel sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea na may caption na "No need for explanations, only truth, no fabrications, just authentic document, and no exaggeration. #may resibo." Yun nga, di ba, doon sila talo, di ba? Ang galing talaga ni Commodore Tariela. Saka, mararamdaman mo talaga yung patriotism, di ba? Talagang Pilipino, ipinaglalaban ng ating bansa, pinaglalaban ng ating soberanya, di ba? No need for explanations, only truth, no fabrications, just authentic documentation and no exaggeration. May resibo, doon sila talo talaga. May resibo tayo, di ba? May resibo ang Pilipinas sa panghaharas ng China diyan sa West Philippine Sea. Kaya talagang kahit anong gawin ng China at ng mga pro-China, hindi po sila mananalo sa atin. No, ang nakakalungkot lang po talaga ay meron po talaga mga traidor, no? Sinabi niya ni Commodore Tariela, no? Mga Pinoy na pumapanig sa China sa issue sa West Philippines, mga traidor kayo. Real talk, traidor ka. Unang-unang hindi ka Chinese. Unang-unang hindi ka pinanganak sa China. O kung anuman dumadaloy sa dugo mo Pilipino. Bakit mo susuportahan ang bansang nakikita mo naman at alam mo naman na sila ang nananakit sa atin? Sila ang nang-aargabyado sa atin. Mula sa pool, wala silang magandang ginawa sa atin. Lalong-lalo na dyan sa ating EEC. At lalong-lalo na sa ating mga mangingisda. Kawawa sila, hindi sila makapagpangisda ng maayos o ng matiwasay dyan sa atin. Lalo na po sa Baho de Masinloc. As authentic document and no exaggeration. #may resibo. So I have once again uploaded the compiled videos, highlighting the dangerous maneuver, the intentional ramming, the use of water cannon, massive illegal reclamation, and the deployment of the Chinese maritime militia. Di ba? Ang dami talaga. Ang dami nilang kabalbalang ginagawa, di ba? Ay, compilation video na nga daw yan ng dangerous maneuver, intentional ramming, use of water cannon, the massive illegal reclamation, and the deployment of Chinese maritime militia. Diba? Sa ating EEC. Lahat po ng illegal, lahat ng kasamaan ginagawa po nila sa atin. Tapos yun nga, meron pa talagang sumusuporta dito sa mga naratibo na to ng China, na which is dun po tayo nalulungkot. Dahil Pilipino rin po sila, pero bakit po ganun? May ganun silang naratibo na masusuportahan nila ang bansang nananakit sa atin. Ang bansang nang aargabyado sa Pilipino at sa Pilipinas. Massive illegal reclamation and the deployment of the Chinese maritime militia. All of these incidents that we publicized for over the years, we have photos and videos to support that position. Yun talaga, kumbaga, wala talagang laban kumbaga sa korte. Full detail, full evidence talaga at talagang binabakapan nga ng support ng documents o ng record ni Commodore Tariela. Diba lahat ng kanyang sinasabi? Diba? Kumbaga sa korte nga, wala na, panalong-panalo na. Ang lakas ng ebidensya. Diba? Sabi nga na sa Soko, diba? Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Diba? May ganun eh. Ayan po talaga ay totoong ebidensya na ang China po ang gumagawa ng kabalbalan sa atin.
Ayon kay Tariela, hindi ang Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon o nagpo-provoke. Anya, siya'y tumutugon lamang sa mga fake news at Tama. maling naratibo ng China. Dagdag pa niya, hindi siya titigil sa pagsagot sa mga maling impormasyon at peking kwentong ipinapakalat ng China. Well, hindi talaga nila kaya si Commodore Tariela kasi talagang yan po ay katotohanan. No sugar coating, lahat po ay katotohanan lang ang inilalabas ni Commodore Tariela na ginagawa sa atin ng China. Ayun lang po, no? Magkomento ka dyan sa baba kung anong saloobin mo. Sa napanood natin na video na to na sinabi ni Commodore Tariela talaga na traidor ang mga Pilipino na umaayon sa naratibo ng China tungkol po dyan sa issue sa West Philippine Sea. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Huwag mo kalilimutan na mag-like sa ating video. Kung gusto mo ating reaction video, huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Mag-iingat ka. God bless and peace out. Bye.